Pagpalang hapon sa ating lahat mga kapanalig, November 11, 2023, araw ng Sabado. Ako po inyong kumpare sa balat ng Radyo Parikoy at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kapanalig na nakikinig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Today is November 11, 11. Oy, 11. Nag-add to cart ka na ba? Ako wala ko pang add to cart eh. Kamusta ka naman, Parikoy? Okay naman, okay ako ngayon. Medyo kahapon merong problema pero nalagpasan naman. Saka na natin ikwento yan yung problema na yan kasi sige. Ngayong Sabado po ay kailangan natin maging positibo sa lahat ng bagay at syempre kailangan po natin kalimutan muna ang problema kagaya ng lagi namin sinasabi dito sa programa, di ba? Kaya ngayon, kinalimutan ko muna yung problema ko. At ikaw, Ate Camille, kamusta ka at ngayon ka lang nagpakita? 2 Saturday ka na wala. Oo nga, feeling ko nga guest na lang ako dito, hindi na ako anchor. Pagpatuloy mo yan. Hindi, biro lang mga kapanalig. Siyempre, na-miss ko rin ang ating kwentuhan sa hapon. Pero ngayon, tayo ay babawi dahil balita ko, ang ating kakwentuhan ngayon ay hindi lang isa, kundi sila ay family. Yes, buong pamilya. Kaya mga kapanalig Kaya mga kapanalig, abangan nyo po ang ating mga special guest dahil live po sila, hindi sa studio, pero live po via Zoom. Pero kami po ay excited na rin pong makakwentuhan ang pamilyang ito na magbibigay po sa atin ng inspirasyon, lalo na po sa lahat ng mga kapanalig na patuloy na naglilingkod sa kanilang parokya at sama-sama at buong pamilya. No? Kaya makaka-relate po kayo rito. Dahil ang pag-uusapan po natin dito mga kapanalig, pamilya ko, masayang naglilingkod kay Kristo. Amen, Parikoy. At syempre, upang umpisahan na ang ating kwentuhan ngayong hapon, simulan po muna natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At nawa, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At ito na nga, dahil nga ako ay 2 linggong nawala, Parikoy. Na-miss ko din ang ating kwentuhan, lalo na kung ano nga ba ang ating hashtag merienda ngayong hapon. Yes, hashtag. Para ba yung hashtag? Ganito na, medyo Gen Z to. Medyo Gen Z yan, Parikoy. Yan, ang hashtag po natin ngayong merienda. Ano ba masarap na merienda? Lalo na ngayon sa labas kasi medyo mainit-init. Ano ba sa'yo, Ate Camille? Sige, parang pinipilit mo ko eh. Sige na nga lang, shake. Ay, shake? Mango shake. Ay, ay. Na from Bagong Silang. Naku, masarap yung mango shake, lalo na pag J-Coys. Oo nga eh. Sana may mag-sponsor. Pero alam mo, masarap yung mga kapanalig. I-try nyo po. Ayan, masarap ang yung shake mango graham shake. Tapos ang partner nito ay waffle. Wow. Waffle ang akin. Oo. Gusto ko blueberry. Wow. Medyo nakakaangat-angat. Nakakaangat-angat. Dati lugaw lang kasi paubos na rin yung budget. Kaya next week na lang yung waffle lang. Wala nang palaman. Oo. Sa akin siguro, Parikoy, yung kabayan ba yun? Yung Akala ko kabayo. Yung kabayan na tinapay. Oo, yung nabibili sa sa mga tawag dito, panaderia ba yun? Oo. Last Saturday, binigyan tayo ng merienda ni sister. Ang pinagong na tinapay, yun yung binigay niya. Galing Quezon. Ay, nung wala ako. Kamusta naman? Kinuha ko lahat ng tinapay, tinago ko sa bag. Thank you po. Salamat po. Joke lang mga pinamigay po namin yun mga kapanalig yung tinapay na yan.
At speaking of last Saturday, ang guest po natin, no, si Sister Anita Naval, at ang pinag-usapan po natin mga kapanalig, pagsasabuhay ng kanyang katuruan, alay ko sa mga banal at kay Kristo. Kung kayo po mga kapanalig ay hindi nakapakinig o nakapanood sa ating social media streaming, pwede niyo po itong mapanood or ma-replay sa ating YouTube channel. Search nyo lang po ang Kapanalig Community. Pwede niyo pong balikan lahat po ng topic o mga pinag-usapan dito sa programa ng Kapanalig R. At sa ating pagbabalik ay makikilala nyo ng mga kapanalig ang ating kakwentuhan. At tayo po'y nagbabalik sa ating programang Kapanalig R, at kayo pa rin po ay nakikinig sa ating programa at sa ating stasyon, Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Hoy, magandang hapon mga kapanalig sa mga nakikinig po sa inyong mga talapihitan ngayong hapong ito. Kung kayo po ay naglalaba, nagsasaing, naguunat-unat, o sinishake ang tuhod. Grabe, sinishake yung tuhod. Hindi, yung parang iniikot-ikot yung tuhod. Ini-stretch. Ayun, stretch. Nag-i-stretching dahil mga kakagaling pa lamang sa kanilang mga siesta. Lalo na sa mga sa mga kapanalig natin na hindi na po nag-off ng radio. Yung magandang hapon, i-check nyo po yun, baka umuusok din kapanalig dahil pag umusok po yan, meron pong available na radyo dito. Ayun, ganda ng segue. Anyways, mga kapanalig, magandang hapon po, at sana'y huwag po ninyong kalimutan na i-share ang ating Facebook Live ngayong hapon at i-like ang ating mga social media accounts, lalo na ang Kapanalig Community. Ayan na mga kapanalig, kaya naman sa lahat po ng mga nanonood po dyan sa ating mga Facebook page, magandang hapon po, at sana po nakasmile po kayo ngayon. Nang walang kasama kasi parang delikado rin pag parang dami yung kwento. Joke lang mga kapanalig. Nako, mga kapanalig, ipakilala na siguro natin, Ate Camille, yung ating guest ngayong hapon. Ready na ba ang ating guest? Ayan. Yes, ready na po at excited na rin po sila, panigurado. Hello, Brother Raniel Kaangay and family. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. Magandang hapon po, mga kapanalig. Juan, sorry dahil ang mga anak ko nasa formation po sila Kagaling ko lang, doon din. Tumakas lang. At si Mrs. hindi po ako nakapagkuhan kasi wala yung isang kasama supervisor. Nandito lang po kami, si Dayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, magandang hapon po, Brother Ranel po ba, Ranel? Raniel po, Raniel. Raniel. Magandang hapon po, Brother Raniel. Ayan, sa ngayon po mga kapanalig, hindi po muna kasama ni Brother Raniel ang kanyang team. Siya muna ang maging representative ng kanyang pamilya. Siya ay one-man team. Yes, totoo yan. Sa ngayon. Kaya naman, bago po tayo mag-umpisa, Brother, meron po ba kayong gustong batiin, mga kasamaan sa parokya, kapitbahay, kamag-anak? Ayan po, Brother Kuy at saka Sister Camille, pasensya na po, medyo first time din ko ring guest ng ganito sa radyo, kaya naalala ko yung kwento ni Mr. Istong, ni Mang Istong, nanawagan siya sa radyo, sabi niya kung sino yung kulang puso na nagnakaw sa tali na aking kalabaw, pakisauli. So nag-react yung mga taga-radio. Sabi Mang Istong naman, tali lang naman yun, pinanawagan mo pa. Sabi ni Mang Istong, sa inyo po, bali walang halaga ang taling yon. Pero sa akin, bukod sa unang-una, yung may sentimental value po sa akin yon. Pangalawa, sa dulo po ng tali, nandun po yung aking kalabaw. Nanakaw pala pati ang kalabaw. Hindi na pala yung tali. Ayun po. Unang-una, Brother Koy, Sister Camille, magpapasalamat po ko sa inyo, sa Radio Veritas. Lalo na po kay Father, ating presidente, si Father Anton C.P. Pascual. Yan, sa inyo po sa programa nyo, Kapanalig Hour program, at kay Brother Edison, maraming salamat po sa opportunity na ipinagkaloob nyo, tiwala na binigay nyo sa aming pamilya. Binabati ko po ang aming mga kaparokya sa Mother of the Redeemer Parish sa Barangay Diparo, Caloocan City. Ayan po, nag-formation po sila ngayon, nandun sila sa kuan. At lalo na po ang aming kuan, mabuti, ang aming butihing pari, banal na pari, si Father Joe Casas Jr., Father Rosie P. Casas Jr. Ganon din po, binabati ko rin po ang aming mga kapatiran sa CFC po sa North A3C. Ayan po, lalo-lalo po sa aming chapter head, si Brother Jesus, at
Bilin Aplaka. At ang mga mahal namin sa buhay na nakikinig, mga kaibigan, kakilala, mapagpalang araw po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. At dyan po nagtatapos ang ating programa. Tinapos na. Medyo mahaba-habain, Brother Raniel, ha? Pero maraming salamat po at talagang may kita mo kay Brother Raniel na napaka-joyful, no? Lalo na yung aura niya sa camera, no? So, sa mga kapanalig, siguro nakikita niyo naman yan sa mga nakatutok po sa monitor. Brother Raniel, meron lang akong Raniel itatanong, no? Ilang years ka na po na kapanalig member? Actually, umpisa ko siguro sa, yun nga, paano ako naging kapanalig. Kasi po, year 2005, nasa heart center po kami, no? Yung anak ko kasing panganay, si Dayan. Kuwan po siya, heart disease survivor, no? Ang case po niya ay TOF at open surgery, no? Tuwing umuwi ako lumalabas ako sa ospital, dapat tulog siya, tulog siya dahil nagwawala siya pag wala ako, no? So ang makakalabas po ko sa oras na 9, no? 9 PM. So ang parati kong kasama sa kalsada habang nagda-drive ay ang programang Hello Father 911, no? At ang pinaka-paborito kong adong tandem ay yung malupit na tandem ni Father Tony Navarrete at Father Jerome Siciliano. Hanggang ko po yun, hanggang Healing Touch, no? Nabuhay pa ating paring si Juan, Father Larry Paraon. Yun po, noong mga 2005. So may 10 years na rin siguro mahigit po. Yan po, bro. Matagal na rin, no? 10 years. At lagpas yan? na. Oo, tuloy-tuloy yan na brother, no, hanggang More sa than 10 pagiging na years. senior. Ito brother, sino po ang naging inspirasyon po ninyo sa pagiging isang lingkod simbahan? Para sa akin, yung tatlong Maria sa buhay ko, no? Tatlong Maria. Tatlong babae po, no? Unang-una, siguro yung nanay ko, no? Si Mama Ponsing. Ma, kumusta ka dyan? Ingat po kayo dyan. Ayan, tapos yung pangalawa, yung tiyahin ko po, si Cha Miling, kung tawagin namin. Tuwing nagtatrabaho siya sa Maynila, no? Tapos tuwing umuwi siya ng probinsya sa Cebu, kinukuha niya ako, parang pinakaalalay niya sa lahat na religious activity niya, no? Yung pagsisimba, pagnunubina kasi magpipesta, mga dalaw sa sa mga sementeryo, no? Padasal sa mga sementeryo. At ang pangatlo po siguro na Maria, no? O babae sa buhay ko nung in my early age is si Ma'am Auring Sabang, no? Siya po yung nagpaparal sa akin ng college. Doon ko po nakita sa tatlong ito na kung paano magtiwala, mananampalataya at maglingkod sa Diyos. Yun po, brother. Malaki talagang ang influence ng mga kasamahan sa bahay, mga kamag-anak, kaibigan, no, para maging active ang isang bata sa sa simbahan o sa parokya. Ilang taon ka, brother, nung nag-start ka po pumasok sa sa parish or mag-serve? Right after nung right after ng pagka pinagkaloob sa amin yung kaligtasan ng aking anak, so siya ay gumaling. Right after that, sabi ko mas i-deeper ko po siguro itong paglilingkod ko kasi mas malaki ang utang ko, no? Ang utang sa Diyos, una sa yung buhay natin, no? Lahat na mayroon tayo, talaga namang galing po sa Kanya. Yung mga siguro, ganun po. Amen. Pero brother, no, dahil ngayon, ikaw po ay walang kasama na nasa camera ngayon kasi busy yung mga anak nasa yung team ni brother. Nasa seminar, no. Paano naman po naging aktibo ang buong pamilya sa parish niyo po? Alam niyo po, totoo po na sabi nga, you need a village to grow a child. Ano po? Hindi naman natin pwede ikulong yung ating mga anak. Hindi rin sila pwede i-isolate, no? So, yung prone na makapag-encounter sila, ma-influensyan sila ng mga masasamang gawi, no, pag-uugali sa labas ay talagang talagang mangyari, no. Kaya lang sabi nga minsan po gusto ko lang ikwento, when I was 24 years old, 26 na rin po kasi ako napikot nag-asawa pala. No, so ang sabi ko nung may dinalaw ako tuwing Sabado, dumadalaw ako doon sa girlfriend ko. Nakitira po siya sa kanyang bayaw. Yung bayaw niya galit sa akin kasi mukha daw akong may asawa.
No, pagtapos ito is kilala ko siya, parang siyang nagtatrabaho sa kaning company. So siya ay kuan dito yung steel to niya na sapatos pagdating niya, lasing siya. Niit siya lang yung basta-basta. Sabi ko, pag tinamaan ako ng steel to nito sa panga, parang sinuntok ni Pacquiao. So, parang nag-react yung asawa niya, yung hipag ng girlfriend ko. Sabi niya, huwag ka naman ganyan, no? Sabi niya, yung masamang ugali mo, yung paglalasing mo halos gabi-gabi, may anak ko siyang dalawa na 4 at saka 6 years old. Puro lalaki, sabi nung girlfriend ko, baka gagayahin ka. So yun, sabi ng lalaki nga, yung lasing, yung bayaw ni girlfriend, sabi niya, oy, kayong dalawa, sinabihan niya yung dalawa, no? Do what I say, but do not do what I do. Natatawa po ako dun eh. hindi po talaga pwede, no? Hindi pwede sa buhay pamilya, sa pagiging responsable, hindi po pwede. It is all about modeling, no? Modeling talaga. Tayo ang tinitingnan ng ating mga anak at yun din ang gagawin nila, no? Yun, bro. Maganda. Dapat talaga na maging role model talaga ng isang magulang para sa ating mga anak. Tama yan, pare ko. Kaya naman, Brother Roniel, bilang isang magulang po, ano ba ang inyong maaring mabigay na halimbawa bilang isang aktibo sa gawaing parokya? Ano po yung maaari niyo pong ipayo po? Siguro po para sa akin, nandiyan naman ang ating simbahan, no? Sana lang every time or ano bang activity na ating gagawin, no? Dapat naka-align tayo sa tinatawag nating magisterium, no? Yung turo ng ating simbahan, no? Kung yan nga yung teorya na do your best and God will take the rest. Kung ano man ang kakulangan mo, basta tigawa mo na lahat, wala na si Lord, no? Wala na sa Lord. Kasi nga totoo nga nowadays, hindi na talaga effective yung kuan yung sabi nga the children's now ay kuan na sila, they don't learn on the things that they hear, no? Yung nakikinig na papakinggan nila o yung sermon mo wala nang effect yan. Hindi na effective, no? Parang sabi nga is imbi na daw yan, is imbi, style mo bulok. So they learn on things they see nung nakikita mo. Kaya tama yung teorya ni Mahatma Gandhi na you are the change you want to see. Na kung sa akin, sa ko, kung gusto mong magsimba ka, magsimba ka. Kung gusto mong maging mabuti, wag magmura, wag magbisyo, gawin nyo. Vice versa na kung ayaw mo magalitin ang anak mo, ayaw mo sa anak mo na isang bisyoso, ganun din po, kinakailangan po din po natin tagang, again, mentorship, no? Modeling po talaga. Yun po, bro. Alam mo, pare Koy at mga kapanalig, ang ganda din ng pagkakaturo ni brother at ang kanyang asawa sa kanilang mga anak, dahil alam niyo sa panahon ngayon, lalo na mga kabataan ngayon, di ba, masyado silang nabababad sa social media. And to think of it, nakakatuwa dahil sila mismo ay talaga namang nag-i-strive bilang isang tagapaglingkod sa simbahan, na maakay din ang kanilang mga anak. Malaking factor din si brother at ang kanyang asawa dahil sila ay talaga namang tagapaglingkod ng simbahan. Siguro doon din nakita o nakikita, na-inspire din yung mga anak nila. At yung maganda rin kasi doon na hindi din nila pinilit yung mga bata na mga anak, maglingkod kayo kasi naglilingkod ako sa Paris. Meron silang kusang loob na mag-serve. Brother, ilang taon na po yung mga anak po ninyo? Sa ngayon po, yung ate Dayan namin, nasa 23 years old na po siya, kakagraduate lang niya ng culinary arts. Tapos yung dalawa, yung si Lister John, siya 17 at saka 16 po. Yung po sila tatlo. Ano po yun? Isang babae at dalawang lalaki po? Opo. Yung nyo po, brother, yung mga anak nyo po, saan po silang ministry nakapaloob po? Unang-una kasi kami po ay Couples for Christ din, kami si Mrs. as unit leader dito nga sa chapter C. So yung anak ko rin, yung tatlo po, Youth for Christ po sila. Tapos ang dalawang lalaki from Youth for Christ, nag-extend pa po sila ng service sa church, sa PYM, Parish Youth Ministry at altar server po itong dalawang to. Opo.
Ayan, mukhang tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan. Medyo puputulin lamang natin ng kaunti at tayo po ay magbabalik. Kapanalig Hour. At kayo pa rin po ay nakikinig sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan, at nasa programa po kayo ng Kapanalig Hour. Yes, at syempre kasama nyo pa rin po ang inyong kumpare, kakwentuhan ngayong hapon, ang Pare Koy at your service. Hindi tumugma yung mga sinabi ko. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Okay, bago po natin balikan si Brother Raniel para magtuloy-tuloy ang ating kwentuhan, ako batiin po muna natin ang ating mga kapanalig na nakatutok po sa ating mga social media accounts. Pero bago po ang lahat, gusto ko lamang pong i-congratulate ang ating napiling manalo dahil last Saturday po ay nagbigay po ako ng katanungan, no? Kaso, ang problema, nakalimutan ko yung katanungan. Magaling. Pero andito naman ang sagot. Oh. Ang napili po natin, congratulations po kay Kapanalig Arlene B. Katanghal. Ang sabi niya rito, ang tanging, ayun, about healing to, ang tanging magiging kahilingan ko sa Diyos ay ang pag-ibig na nawa ay tumimo sa puso ng bawat nilalang. Dahil dito, sumisibol ang kapayapaan, pag-asa at pagbibigay ng sarili sa kapwa-tao. By Arlene B. Katanghal, number 27. Ayan, address niya po yun. Buti ko na sabihin yung address. Ayan, congratulations po kay Kapanalig Arlene. Ayan, chat lang po kayo or message lang po kayo sa ating Facebook page. Amen. At ito, Pare Koy, batiin na muna natin ang ating mga tagapakinig sa ating Facebook Live ngayong hapon. Una-una na dyan, magandang hapon kay Brother Hilario Chan. Ayan, magandang hapon, Brother Hilario, at gusto ko lang pong batiin ang magandang hapon si Brother Ronnie Isada, kay Kapanalig Norberto Capule at kay Kapanalig Arnel S. Violago. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapanalig, at salamat po sa patuloy na pakikinig at pagsuporta po, lalo na po sa ating mga social media. At syempre, Pare Koy, batiin na rin natin ng happy birthday ang ating mga kapanalig na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong Sabado. Yan na, happy birthday sa inyong lahat mga kapanalig, at sana po bigyan po kayo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Ayan, check nyo na po ang inyong mga bulsa. Ayan, no? At ilibre kami. Yes. Yun talaga intention. Oo, nanlaki yung mata. Biro lang mga kapanalig. Pero share your blessing sa mga kapitbahay. Kahit simpleng handaan lang, pansit, no? Tapos ibabahagi sa mga kapitbahay. Malaking ano na po yung kaligayahan din po. At syempre matatandaan din ko, uy, birthday niya. Mahaba ang buhay. Mahaba ang buhay. May mahabang pansit. Hindi na kinat yung pansit. Ay, kinakat pa rin yung pansit, diba? Parang mahaba pa rin yung buhay. Ayun nga. At ayun nga, Pare Koy. Eto, balikan na natin si Brother Raniel Kaangay. Ayan, hi brother. Hello po. Ito po, brother, bilang mga kabataang aktibo sa ministry, gaano po ba kahalaga ang paglilingkod kay Kristo? Ito ay katanungan dapat sa mga anak ni pero si brother magandang katanungan yan, Ate Camille. Alam mo po dapat si Matt Andrew ang sasagot, pero sabi niya sa akin, paibilin mo na lang na ganito ang sagot. On behalf na lang. Actually, sabi niya, nakita nga daw niya sa amin kahit gaano kami ka-busy, gaano kami ka-busy si Mrs. kasi puro po kami working parents. Kahit nag-busy po kami, nakikita nila na nagpe-prayer meeting sa aming mga house of leaders, sa aming mga members sa CFC, at nagsiserve sa simbahan. So nakikita po nila na hindi pwede din sa kanila, sabi niya pa, hindi para pwede din sa amin na wala sa amin ang Diyos, kasi siya ang nagbibigay lahat, no, protection na gusto nila, mga pangarap na gusto nila, kasi sabi nga niya, sabi nga, no one can outdo na the generosity of God in this universe. No? So lahat sana daw na hingiin nila ay alam nila na ang Diyos lang ang magbigay. Yun po. Ayan. Alam mo, brother at mga kapanaligado, habang nagsasalita po si brother, ay talaga namang na-amaze kami ni Pare Koy. Nagsasalita rin kami ni Camille. Pero naka-off yung mic. Na-amaze kami, brother, kasi
sabi ninyo, nagtatrabaho din po kayo, no? Parehas po kayong working ni sister ng inyo pong asawa. Pero talaga namang nababalanse nila ang kanyang oras sa pamilya, sa mga anak, sa paglilingkod sa simbahan, sa mga gawaing simbahan. Sa pagiging responsableng magulang, yung anak nila naging responsable din para sa kanila at sa kanilang Tama. pamilya. Kitang-kita sa mukha ni brother ang pagiging proud. Sabi niya, yes Lord, amen. Amen. Ito naman, ito brother, medyo tawag dito? Your personal question. Ito. Meron na po bang pangyayari sa inyong pamilya na sinubok po ang inyong samahan at masasabing ang pamilya ko ay hindi pinabayaan dahil kami ay masayang naglilingkod kay Kristo? Opo, sa edad ko ngayon na 51, no, sa dami talaga ng pagsubok, no, magbigay ako ng siguro at least 2, no. Unang-una yung anak namin si Dayan, yung nasa heart center, ang hindi rin namin ma-imagine ni Mrs. kung paano kami nakasurvive, no, kasi unang-una 3 months po kami doon at itong sinasabi nga na expenses, no, tsaka budget, so tapos nung this is the beauty of the Catholic Church, no, or sa ating Katoliko na naalala ko talaga before nung dumating yung nakalabas na kami after 3 months, no, tapos it was Monday, tapos sabi ng doktor, balik po kayo sir ng Merkulis para po sa follow-up check-up, no. Tapos nung bumalik kami, nakita ng mga doktor na dumami uli yung yung tubig sa baga niya. Ang mangyari, sabi ng doktor, sir, pag balik nyo sa Biyernes, kung hindi yan bababa, i-confine siya uli. Sabi ko nga, Lord, ano ba naman to? 3 months ba pa uli? Pero ang naisip namin na mag-asawa, nag-ground trip kami sa Birinang Manawag, no? Nakiusap kami sa mahal na ina. At nung pagbalik namin, it was buong Huwebes po mga kapanalig, ay wala kaming pahinga. So Biyernes, pagdating namin doon, pagsalpak ng x-ray sa baga niya, lahat na doktor nag-agree, sabi na this is a miracle, no? First time in history in Philippine Heart Center nangyari na biglang nag-clear, no, as normal, no? Yun yung kagandahan sa atin nga, again, na naroon tayong Mama Mary, kumabasa naman din sa John 2, di ba, no? Yung intercession ng ating mahal na ina ay hindi rin na iindian ng ating Panginoong Hesus, no? Pangalawa po, kung alam ng iba, marami na rin na-share ko. Nahulog po ko sa bubong, no? 40 feet lang naman. Ang 40 feet is more than ito sa taas ng pinakababang Meralco post, no? Sa poste. Pero nagulat ako, hindi ko rin mapaliwanag, ni Galos wala po ako. Yun po ang dalawang, kaya natatanong ko parati sa sarili ko, bakit sino ako na hindi maglingkod sa Diyos? Sino ako na hindi magpasalamat sa Kanya? Yun po, brother. Magaling naman, nakaka-inspire ang mga kwento, no, ang na-share sa atin ni Brother Raniel. May bala ko, brother Raniel. Sa CFC po, ano po yung madalas yung pong ginagawa po doon para sa mga kapanalig natin na hindi pa po miyembro ng Opo, maraming salamat. Ang CFC. Ang kuwan kasi, ang ministry ng CFC, kami as unit leader, mayroon po kami hawak from chapter head sa isang chapter, kasunod po kami ang unit leader. Mayroon po kaming hawak na 5 household, so ipi-prayer meeting namin ito. Tapos yung household namin, every household may hawak silang 5 member, so yan, pag nag-prayer meeting sila, kinakailangan din namin i-assist, minsan bumibisita din kami. Yun pong usual na friend, kaya medyo busy talaga. Busy talaga, no, Brother Raniel. Paano naman po yung pagmamanage niyo po ng oras sa parish, sa family? Paano niyo po ito na paghahati-hati? Opo, kasi kami din po ay yun nga, nagpiplikana din kami, no? Ako din nagtutok sa Aprikana, tapos CRO din ako ng simbahan, no? Church Relation Officer. Yan nga, medyo talagang bahala na si Lord. Kaya naman, nakakaya na naman po. Opo. Pag gusto naman talaga, no, Brother Raniel, pag gusto may paraan.
yun yung ano rin yun, yung sagot din. Tsaka natuwa ako dun sa sinabi po ninyo, brother, na sa lahat ng mga biyaya at milagro na ibinigay sa inyo ng Panginoon, sino ba naman tayong tao na para hindi maglingkod, 'di ba? Yes, totoo sa kanya. yan. Ang ganda ng ganong ano ba? Brother Daniel, meron pa nawala po si Ate Camille dahil dun sa pagiging ano niya, na-overwhelm siya sa pakikinig po sa inyo, Brother Daniel, dahil kakaiba talaga yung mga, syempre yung mga experiences din talaga ni Tsaka ni di ba brother. bihira din talaga. Kasi karamihan ng mga nagiging guest natin dito ay mga nanay. Oo. Kung may guest man tayo na mga haligi ng tahanan, ay may kasama nila yung kanilang asawa. Kaya saludo rin ako sa mga tatay po na niyo po yun na nagbibigay talaga ng full service Tama. sa parish. Kasi minsan yung iba nahihiya po talaga, di ba, Brother Daniel, no? Kasi medyo naiilang din sila, pero ando naman yung yung willingness nila yung magsimba ng tuwing linggo kasama ang pamilya, o kaya ayan, saludo po kami sa mga tatay din po na patuloy din po na nagagabay sa kanilang mga anak na maging aktibo rin sa kanilang parokya at makapaglingkod din syempre. Pero Brother Daniel, ano po ba ang gusto nyong or meron po ba kayong gustong ibigay na mensahe para sa inyong mga anak at sa inyong asawa? Umpisahan po natin sa inyong mahal na asawa. Ayun, siguro, naman, yan lang si Mrs. ay napaka-supportive din, no? Kasi alam ko, nakita din niya talaga kung paano kami inalagaan ng Diyos, na maraming verse naman sa Biblia na nagsasabing ang tao, no, pag naglingkod sa Diyos, the God's people is talagang binabantayan niya, no? Binibiyayaan niya, no? Dalawang bagay siguro para sa akin, dalawang bagay. Ang two things ulit ang may advice ko, or siguro alam ko yung iba mas magaling pa sa akin, no? Yung tinatawag na chorya po, no? Chorya na it is better to give than to receive, no? Sa akin din, sa amin din sa pamilya, it is better to serve God than God will use an instrument or a person or someone to serve for you, na kasi hindi mo na kaya, no? May sakit ka na, no? Hindi mo na kaya, patong-patong na ang sakit mo, at yung minsan financially drained. So yun, so mas mainam, no, huwag nating ubutin din doon sa bagay na yun. Kinakailangan hanggat kaya malakas, kinakailangan natin maglingkod sa Diyos. At totoo po, kasi ang lahat naman na everything comes from God, po, dahil unang-una yung tinatawag nating treatise, no, yung tatlong T na yan sa English, no, the talent, the time, the treasure, galing po sa kanya, no. Sa Tagalog treatise din to, no, talento, panahon at kayamanan. Galing po ito sa Diyos, no. Secondly, Exodo 20, no, verse 6. Pababasa din sa Exodo 34 verse 7, no. Sabi doon, ngunit ipadama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi na umiibig sa akin at sumusunod sa aking kalooban. Dito, no, wala na tayo dito sa mundong ito, sa verse na ito, na-enjoy pa natin mga apo, no, apo sa tuhod, ang kasunod nun? Lahat na kabutihan nating ginagawa, no, ano ang kalooban ng Diyos. Ang tanong dito, ano ba ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga nilikha, lalong-lalo na po sa tao, no? Sa totoo, hindi naman kailangan ng Diyos, no, ng ating lakas, no? Pero like angels, ang Diyos gumawa ng angels para to serve, no, to serve and to minister the works of God. Ayan, bro. Amen. Brother, kayo po ba ay nagsasalita rin po sa mga seminar po sa inyong parish? Nagbibigay ng talk? Actually, opo, nasa Africana po, yun, mga kasalin, kami na nagtuturo ng yung responsive. Meron din may part ng 8 topics na, o 7 topics na yung responsible parenthood, at saka naka-include po doon ang family planting, hindi pala family planning, hindi planting. May planting na po talaga sa planting. Sa unit leader, kami po ay tinitrain din na magtutok po. Siguro marami na rin kaming talk as na nakikikater. Opo.
Mahaba-habang paglalakbay ito si brother sa kanilang parish kasi panigurado madalas ma-invite sa mga seminar eh. Very articulate si brother magbigay ng talk. Talagang alam mo yung maraming kapupulutang aral. Tama. Kaya ang mga anak tinan mo naman very active sa parish. Brother, ang tawag po rito, kami po ay natutuwa kasi po kayo po ay nagbigay din po ng oras at panahon sa ating programa dito sa Kapanalig Arno. Meron po ba kayo or ano po ang inyong maipapayo sa mga kapanalig na ang pamilya po ay aktibo din sa gawaing parokya para maglingkod kay Kristo? Ayan, opo, bali minsan ang panghihina, yung tinatawag na spiritual dryness ay dumarating sa buhay, dumarating sa lahat naman, sa isang community, sa isang parish. Kasi ang feeling ng iba, ito yung parang walang nangyari, parang gano'n pero mayroon mang nangyari, hindi lang siguro natin to na realize, hindi natin ito na pasalamatan, kaya parang walang nangyari. So kuan lang siguro, madalas din sinasabi ko sa mga member ko na continue, mag-ending po tayo sa walang libre sa mundong ito. God will repay, sabi nga sa Root 2:12, God will may the Lord repay you of all the good things you have done. Talagang ang lahat, sabi nga ni ating Cardinal Dincio, si Cardinal Rosales, na anumang maliit sa kanyang muto sa pundo ng Pinoy, anumang maliit basta't malimit ay patungong langit. Opo. Ayan. Yan po ang magandang mensahe po ni Brother Raniel para sa ating mga kapanalig. Lalo na po sa mga pamilya na aktibo sa kanilang parokya. Pero mga kapanalig, bago po natin balikan si Brother Raniel, meron lang po akong gustong sabihin or ipahayag. Ipahayag ba talaga? Meron lang po akong gustong i-announce po sa inyo mga kapanalig. Sa mga kapanalig po na hindi pa po miyembro, kunin na po namin ang pagkakataon na ma-invite po kayo mga kapanalig at ikaw po ay hindi pa po miyembro ng Kapanalig Community. Maaari po kayo magpatala at maging kasapi po ng Kapanalig Community. Yes, Kapanalig Media Community. Pero paano nga ba ito? Paano nga ba maging miyembro? Napakadali lang po niya mga kapanalig. Kumuha na po kayo ng papel at ballpen. Ito po. E-text lamang po kung wala pa po kayong load, isulat nyo po. Ito po, e-text ang yes nakagat ko yung pisngi ko. Yan mga kapanalig. Dire-diretso na tayo. Yan. Yes Kapanalig, full name, postal address, birthday, civil status, parokya at contact numbers. Ito po ang sumusunod mga kapanalig. Full name, postal address, birthday, civil status, parokya at contact number. Paano? At saan nyo po isi-send? Ang mobile number po ay 0998-588-3660. At mga kapanalig, mamaya-maya po, magbabalik po ang ating programa at ipapatuloy po natin ang ating pag-uusapan kay Brother Raniel. At kami po ay nagbabalik mga kapanalig. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Brother Raniel, kamusta po kayo habang tayo po ay commercial? Kayo po ba ay okay kinakabahan? Okay po ba kayo, brother? Okay na okay po. Oo. Sabi nga ng mga nagtutok kabahan ka na kung hindi ka kinakabahan. Kinakabahan po. Oo nga, no? Oo. Kakaiba kasi pag di ka kinabahan Ito, brother, ang aming huling katanungan po sa inyo. Ano po ang maipapayo ninyo sa ating mga kapanalig na nakikinig ngayon kung paano nga ba nila pwedeng mabalanse ang kanilang oras sa pamilya, sa kanilang mga trabaho at paglilingkod sa simbahan? Ano po ang inyong maipapayo? Ayan, siguro mag-focus na lang po ako sa yung pagiging generous, sabi nga, kahit hindi naman kayamanan, pero ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng, tulad dito, bakit ako naging kapanalig at ang buong pamilya po namin, 5 kaming kapanalig member sa Veritas. Ang sabi ko madalas sa mga anak ko, anak, gasino lang naman ang 3 pesos a day, 3 pesos a day kasi ang kapanalig is 846 member ka na, so sa gasino lang naman 3 pesos a day sa isang taon, 365 days,
So sumablay ka man sa 65 days, mayroon ka pang 900 na may tulong, no, being generous. So yun ang na-culture, no, parang yung pinaka-kuhan ko sa kanila na gawin niyo na tumulong. At yun yan, kung sa oras naman, parati ko lang pinanalangin talaga sa Diyos na bigyan lang kami ng kalakasan, ilayo sa lahat ng uri ng sakit, no, kapahamakan, at siyempre bless us with especially financially, materially, and lalong-lalo na po spiritually, para po kami hindi walang hadlang sa paglilingkod namin sa Diyos. Yun ang pinaka-importante sa walang hadlang sa paglilingkod sa Diyos. Ayan, muli, maraming salamat po sa inyo, Brother Raniel Kaangay, sa pagbibigay po sa amin ng oras ninyo. Dahil alam po namin na kayo po ay talaga namang busy, ano? Yes. Matik yan pag nasa parokya, maraming mga gawain, kaya dapat tayo po ay magplano, no? Para at least hindi rin po natin napapabayaan ang ating pamilya at mahalin din po natin ang ating mga sarili. Kasi dapat alagaan. Tama. At sana next time, kung tayo ay may pagkakataon pa, ay ma-invite din natin, no, yung mga anak ni brother. Yes. Magkakaroon tayo ng part 2. Ibang point of view naman. Maraming salamat po, brother. May gusto po ba kayong pasalamatan po? Again po, nagpapasalamat talaga kami ng lubos sa inyo po, no, sa Kapanalig-araw, Brother Koy, Sister Camille, lalo pa Brother Edison. Yun lang naman siguro po. Maraming salamat sa Diyos at na sana na ibahagi ko ang gusto niyang ipabahagi sa kung anong mang kaliit yun, sana mayroong naibahagi ako sa iyo. Salamat ng marami po. Naku, marami po, brother. Marami po kayong na-impart sa amin na inspiration and knowledge, di ba, pare Koy? Yes, at marami rin pong natutunan ng ating mga kapanalig, lalo na po yung mga kapanalig na aktibo po sa kanilang parokya kasama mga anak or mga pamangkin at mga apo, no? Tama. Kaya naman, Brother Raniel, maraming salamat po sa oras at panahon, at sana po makita rin po namin kayo, no, personal dito sa station po, at maka-attend din po kayo ng mga activities po natin dito sa Kapanalig. And speaking of activity, pare Koy, ayan, ang ating Kapanalig Day ay gaganapin. Yes, ang ating Kapanalig Day po, mga kapanalig, ito po ay ginaganap na po every first Saturday of the month. Ang date po ng ating Kapanalig Day sa December 2, ayan, araw po yan ng Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Pero may karugtong pa po yan, no? Dahil po ang Kapanalig community, kayo po ay invited sa ating Christmas party. Ito po ay gaganapin sa December 2 sa araw ng Sabado ang ating Christmas party. After po yan ng ating Kapanalig Day. Ano bang susuotin dyan, Ate Camille? Ano nga ba? Gusto ko mag-formal eh. Ay, gano'n. Nawala sa team. Pero ang team po natin ng mga kapanalig ay polka dots. Sa mga nais po naku, sana po ay makadalo kayo sa ating Kapanalig Day. And tuloy-tuloy nyo na, mga kapanalig. Attenda rin po tayo ng ating Kapanalig Christmas party or year-end party. Sana po magkita-kita po tayo dahil ito po ulit yung unang pagkakataon na magkakaroon po tayo ng gathering at magkakaroon po tayo ng Christmas party at makadakupang palad po namin ang mga patuloy na sumusuporta sa ating foundation po dito sa Radyo Veritas. At kung kayo po, yes, maraming salamat po. Kayo. Amen. At kung kayo naman po, mga kapanalig, no, gusto niyo pong makapag-avail dahil ngayon po ay papalapit na po ang araw ng Kapaskuhan. Ang Radyo Veritas po at Kapanalig Community ay meron pong tinatawag na mga item po, no, na freebie items. Yes, freebie item na Veritas Navidad. Paano po ba dyan, Ate Camille? Ayan, maaari po kayong magbigay o magpaabot ng inyong pledge of support para sa ating foundation. At sa bawat pledge of support po ninyo na 1,500 ay makaka-receive po kayo ng ating Veritas Navidad. Yes, ayan. At syempre, ito pare ko, hindi dyan nagtatapos. Meron din tayong Christmas bundles. Yay! Merry Christmas! Ay, parang aga ng bati ko. Ito, mga kapanalig, ito po ay exclusive na ma-avail lamang sa ating Kapanalig community. Ang ating Kapanalig Ictus t-shirt. Yes, pag kayo po ay nag-pledge ng 846
36, kayo po ay makaka-receive ng kapanalig t-shirt na Ictus. At pag kayo naman po ay nag-pledge ng 2,000 pesos, kayo po ay makaka-receive ng Veritas na Bidad Belen at isang t-shirt po na Ictus print or design po. Wow, Kaya talaga naman, naman. Nakatulong ka na sa yes. foundation ng Radyo Veritas. Meron ka pang pangregalo, Yes, no? at meron ka ring souvenir para sa year 2023. At ayan, sa mga nais magbigay ng kanilang pledge of support, wag po ninyong kalimutan na i-inform ang inyong kapanalig coordinators. At ayan po, wag po ninyong kalimutan na i-acknowledge ang inyong I-text. paabot i-text sa ating mga kapanalig coordinators para po kayo ay mabigyan ng acknowledgement receipt. Yan po ang pinaka-importante sa lahat, ang may resibo. Kaya naman po mag-text lamang po sa mobile number 0998-588-3660 kung kayo po ay nag-pledge at makapag-update po sa numerong 0998-588-3660. Okay po, at kung kayo po ay nais naman po makapagbigay o makapag-abot po sa ating foundation gamit po ang GCash account. Ang account name po ay Apple and Estrella at ang mobile number naman po 0998-588-3660. Okay, kaya naman mga kapanalig, kita-kits po next month sa December 2, 2023, araw ng Sabado, alas 9 ng umaga hanggang hapon po yan. Sa Kapanalig Day, meron po tayong spiritual talk at meron po kaming inihandang mga papremyo po sa inyo mga kapanalig at meron din po kaunting salo-salo. Talaga namang kaabang-abang yan. At eto, pare ko, magtatapos na ang ating programa. Muli, maraming salamat kay Brother Raniel Kaangay sa kanyang talaga namang inspirational sharing sa ating ngayong hapon. Salamat po at sana po someday mamit po namin kayo sa personal. At syempre, gusto rin namin pasalamatan si Brother Edison sa paghahanap po ng ating guest ngayong hapon dito sa ating programang Kapanaligan. At syempre sa ating mga kasama sa PA and sa Tech, maraming salamat po sa pagsama po sa amin. At gusto ko lang din po pasalamatan si Ma'am Apple Estrella sa patuloy na pagsuporta sa ating programa at monitoring din po sa ating mga community sa Kapanalig. Amen, pare ko. At muli kami po ay magpapaalam na. Ako po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. At ako naman po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, pare ko'y at your service na nagsasabing anumang pagsubok ang kinahaharap mo, Hinga lang ng malalim at sabihin, sabay-sabay, every gising is a blessing. Sumainyo ang katotohanan.